Magandang araw pong muli at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Atin pong pag-usapan itong naging pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa ISAP sa mga sundalo. Inuulit ko po, voluntaryong pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa mga sundalo. Kanina po hindi ko lang nakuha ko yung eksaktong oras, pero nagboluntaryo na po siyang sumuko sa mga sundalo at hindi po siya nahuli sa loob ng compound ng KOJC, kung hindi po doon sa bundok ng Tamayong na kanya ring pag-aari. So maliwanag po, inuulit ko, voluntaryo pong sumuko si Pastor Apollo Kibuloy para na rin po siguro sa katahimikan ng kanyang mga kasama sa KOJC na kanina pong hapon, kaninang mga alas 5, napabalitang muling puputulan ng tubig at ilaw ang buong compound at palalabasin ang mga tao, kukunin ang mga cellphone at magkakaroon yata ng masinsinang paghahalughog sa loob ng compound. So dito po lumabas po yan yung post ni kanina, nag-post po si DILG Secretary Benhur Abalos na si Pastor Apollo Kibuloy daw ay nahuli sa loob ng compound ng KOJC. So yan po ay walang katotohanan at hindi po totoo na nakuha nila sa loob ng compound ng KOJC si Kibuloy. Yan po ay maaaring ginagamit lamang ni Abalos kasi po gusto niya sigurong kahit papaano ay payapain yung pag-iisip ng kanyang mga tao na yung 10 milyon na pabuyan ni Pastor Apollo Kibuloy ay kanilang makukuha. Kasi po kung sa loob ng compound siya nahuli, sa loob ng KOJC compound, malamang sa malamang yung gantimpalang 10 milyon makukuha nila at maiibulsa nila. So malaki ang magagawa po niyan para dun sa mga kapulisan na ginamit nila sa paghahalughog at paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero sa kasamaang palad, wala po talaga siya sa loob ng compound ng KOJC at hindi po siya doon nahuli. So ito pong sinasabi ni Abalos na vindicated daw ang mga pulis at binigyan ng ultimatum si Apollo Kibuloy para sumuko na 24 hours ay wala pong katotohanan. Ito po ay isa na namang kasinungalingan at isang propaganda na naman para siguro magpabango siya ng kanyang pangalan at i-justify yung libong bilang ng pulis doon sa loob ng KOJC compound. So maaaring po yan lang ang dahilan ni Benhur Abalos kaya niya sinasabing sa loob ng compound na nahuli. At ito po ngayon ay isa ring malaking katanungan. Ang pagkahuli ni Kibuloy ay ibig sabihin aalis na yung mga pulis at sa loob ng compound ng KOJC at talaga pong umalis na sila. So maaari pong magsimula na rin yung mga usaping legal doon sa mga violation na nagawa ng mga kapulisan sa loob ng KOJC compound. At dito po ngayon lalabas ang malaking problema sa buhay ni General Torre. Kasi lahat halos ng responsibilidad ngayon doon sa loob, yung mga violation na ginawa ng kanyang mga tao, yung pag-i-spray ng pepper spray, yung mga paghukay, yung pananakit, paghuli doon sa mga tao sa loob ng KOJC, yung pagputol niya ng ilaw at tubig, yung pagpigil niya sa pagsamba at pagdadasal ng mga tao ay isa pong malaking violation ng human rights at may mga katumbas po yung kaparusahan. So sabi ko nga po, mukhang magsisimula na rin ang sirko sa buhay ni General Torre. At mukhang magiging problema niya ito dahil sigurado itong si Abalos at saka si Marbil maglilinis ito ng pangalan at maaaring magpasan siya ng responsibilidad na mag-isa. So yan po ngayon ang magiging malaking problema ni Benhur ani Torre.
At sa katunayan nga po, nahuli na si Pastor Apollo Kibuloy, wala pa rin kamalay-malay itong si Torre kung ano ang nangyayari. At ang sinasabi nga lang ay sumuko na ng kusa. So sa kalagayan po ngayon ni Torre, mukhang mahihirapan siyang patunayan at ipagtanggol ang kanyang sarili. At ito po ngayon, makikita nyo, ito po ay litrato ni Mr. Jason Sa. Ito po ngayon yung kalagayan sa loob ng compound o sa bakuran ng compound ng KOJC. So nagliliwanag na at tahimik na. Kumbaga, yung pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy ay nagdala ng kapayapaan, katahimikan sa mga taong nakatira sa compound at sa buong compound. At ito po ay isang napakalaking bagay para sa kanyang mga kasamahan. Dito po natin makikita ngayon na kahit sinasabing si Pastor Apollo Kibuloy ay maraming kasalanan at hindi naman po natin sinasabing wala naman taong hindi nagkakasala, nagpapakita po siya ng simpatya at pagmamahal sa kanyang mga kasama. So yan po yung isang dahilan ng kanyang pagsuko. At dito po makikita natin kung paano niya haharapin ngayon ang buhay, haharapin ang mga kasong ibinabato sa kanya at magsisimula na po siyang litisin na naman ni Senator Risa Hontiveros. Pero sa tingin ko po, dalawang bagay lang sa ngayon ang pwedeng mangyari. Sa sinapit po ng KOJC at sa sakit na iniwan ng mga pulis at ng otoridad sa isip at puso ng mga tao, lalo na itong grupo ni General Torre, yung kanilang mga pagmamalupit sa mga tao, pananakit, medyo baka po mauwi sa imbis na si Kibuloy ang makulong, ay itong mga ito ang makulong. At hindi naman po may tatanggi, talagang napakarami ng perwisyong nagawa nito. At yung isang masakit, itong si General Torre ay parang basang sisiw ngayon na naiwan sa ere, na hindi niya malaman kung paano nahuli o paanong sumuko si Pastor. At siya po ay nangangapa kung ano ang kanyang mga gagawin. So isa lang po kanyang nagawang tama, ang lisanin ang compound at bigyan ng katahimikan ng mga tao. At tulad nga po ng sinasabi ko kanina, magsisimula na rin ito ng mga legal na usapin sa panig ni Torre at sa kanyang mga kasama. At kung paano nila ipagtatanggol ang kanilang mga sarili. Samantalang sa panig naman ni Abalos at ni Marbil, ito pong si Abalos ay may malaking ambisyon na maging senador. At sigurado po ako magpipilit itong maglinis ng pangalan at iwasan ang mga legal na usapin, kasi po medyo malapit na yung filing ng candidacy para sa 2025 midterm election. So sa ngayon, ang nakikita natin, ang isang magandang bagay lang na nakikita natin sa ngayon ay nagkaroon ng katahimikan sa paligid at sa loob ng compound at naging mapayapa na yung mga tao. At siguro makakapag-prepara na ng legal yung mga abogado ni Mr. Kibuloy para harapin yung mga reklamo at iharap yung mga reklamong kanilang nakita. So sa panig naman ng gobyerno, sigurado sasabihin ni BBM na malaking tagumpay ito at magbibigay na ito ng hustisya. Basta sa madalit sabi po, ang maganda sa ngayon ay medyo tahimik po, at ang magandang paligid nangyayari ay nagkaroon na ng katahimikan sa labas at loob ng KOJC at makakapahinga na yung mga tao nila at yung mga taong sumusuporta sa mga tao ng
KOGC. Sa panig naman ni Pastor Kibuloy. So hanggang dito na lamang po natin. Sa po, maraming salamat. Kung ano ang mangyayari, like and subscribe na lamang po muli at atin po itong sundan sa mga susunod pang araw. Maraming salamat po at magandang gabi muli. At pakisuyo po, huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe. So hanggang dito na lamang po tayo.